Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon at magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso, mapapanood ninyo ng live sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po. Ngayon ay araw na naman ng Lunes, petsa 17 sa buwan ng Pebrero. At 10 buwan na lang, Pasko na naman. Kaya ipon-ipon na tayo mga kaibigan. At para sa mga kaganapan sa labas, bigyang daan muna natin ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, petisyon sa Supreme Court impeachment trial. Petisyon sa Supreme Court impeachment trial paumpisa na sa Senado. Cashless tolls sa expressway balik na sa Marso 15. $30 milyong balota na imprenta na. 15 pesos minimum pasahe sa jeep hihimayin sa Pebrero 19. At Senator Amy itinangging may away sila ni Pangulong Marcos. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Petisyon sa Supreme Court, impeach trial, paumpisa na sa Senado. Hiniling ng isang abogado sa Korte Suprema na magpalabas ng kautusan para agarang aksyonan ng Senado ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa petisyon por mandamos na inihain ng Biyernes ni Atty. Catalino Henerillo Jr. sa mataas na hukuman, hiniling na maglabas ng writ of mandamus upang ang mga senador ay bumuo ng impeachment court para agad na masimulan ang impeachment case na inihain ng House of Representatives laban sa Vice Presidente. Una nang itinanggi ni Duterte ang mga aligasyon na kinabibilangan ng irregularidad kung paano ginamit ang confidential funds sa alokasyon na sa kaniyang tanggapan at iginingit ang impeachment ay bahagi ng partisan politics.
Nagpahayag naman ang ilang abogado kabilang ang isang senador at isang dating Associate Justice ng Supreme Court na maaaring kailanganin ng Korte Suprema na magpasya sa mga isyu na may kaugnayan sa impeachment na tumalakay sa forthwith sa pagsasagawa ng pagdinig matapos matanggap ng Senado ang articles of impeachment. Binigyang din ni Generillo na sa probisyong ng impeachment sa saligang batas ay ginamit ang forthwith na nangangahulugan na immediately, at once, instantly, straight away. Sa petisyon sinabi ni Generillo na ang mga senador ay hindi naman dumaranas ng anumang disability, physical or mental na pumipigil sa kanila para magpatawag ng impeachment court. Sa iba pang balitang nasyonal, cashless toll sa expressways balik na sa Marso 15. At sa detalye, simula sa Marso 15, balik na sa cashless o contactless toll collection sa mga pangunahing toll expressway ayon sa Toll Regulatory Board or TRB nitong Sabado. Paalala ng TRB, ang lahat ng mga motorista ay kinakailangang magkaroon ng valid electronic toll collection or ETC device or radio frequency identification or RFID stickers sa kanilang mga sasakyan. Ang mga motoristang walang ETC or RFID sticker ay papayagan pa rin makapasok sa mga toll plaza, subalit kailangan na silang magpalagay ng tag. Gayunman, ang mga walang ETC or RFID ay iisyuhan ng deputized personnel ng Land Transportation Office ng Temporary Operators Permit to Show Cause order dahil sa pagdabag sa No Valid ETC Device, No Entry Policy sa ilalim ng Joint Memorandum Circular Number ng Department of Transportation, DLTO at TRB. Pagmumultahin din ang mga motorista na walang valid RFID at sa may RFID subalit insufficient load balance. Paliwanag ng TRB, ang cash lanes ay kadalasang nagdudulot ng paghaba ng linya at pagbagal ng daloy ng trapiko patungo sa kanilang ETC designated lanes. Unang ipinatupad noong Disyembre 2020 ang cashless collection, ngunit ito ay nasuspindi dahil sa ilang mga isyu sa operasyon. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang San Miguel Infrastructure, Metro Pacific Tollways Corporation, MCX Tollway Incorporated, Bases Conversion and Development Authority, Philippine Reclamation Authority at subsidiary PEA Tollway Corporation sa inisyatibong ito ng TRB. Sa iba pang balitang nasyonal, 30 milyong balota na imprenta na. Nakapag-imprenta na ang Commission Election or COMELEC ng halos 30 milyong balota para sa mahigit 72 milyong balota sa kabuuang gagamitin sa May 2025 national at local elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang nasabing bilang ay 41% na para makumpleto at hahabulin pa ang pag-imprenta ng mas malaking porsyento. Samantala, ang verified ballots naman aniya ay nasa 5.5 million hanggang 6 milyong pa lamang. Sinabi niya na hindi maiiwasan ang magkaroon ng error sa proseso ng pag-imprenta sa pagdaan sa two-level verification process sa pamamagitan ng isang manual at isa ay gamit ang makina sa National Printing Office. Nasa 7% to 8% ang defective or rejected ballots na ayon kay Garcia ay hindi naman ganun kataas. Tiniyak din ng poll chief na ang mga balota ay matatapos sa Marso 19 at nakalagpas na ito sa verification bago sumapit ang Abril 14. Prioridad din sa pag-imprenta ng mga balota ang dadalhin sa mga malalayong lugar. Nilinaw niya rin na makikita pa ang mga pangalan ng kandidatong umatras na sakaling may bumoto ay ituturing na stray votes.
15 pesos minimum pasahe sa jeep hihimayin sa Pebrero 19. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulation Board or LTFRB na itinakda na ang pagdinig sa Pebrero 19 para sa nakabinbing petisyon na itaas sa 15 pesos ang pamasahe para sa mga jeepney. Inihayag ito ng LTFRB Technical Division Joel Bolano sa panayam ng Super Radio DZBB nitong Sabado. Aniya ang petisyon na diringgin sa Miyerkules ay inihain noon pang 2023. Kaugnay ng nasabing petisyon ang pag-aproba noong Oktubre 2023 ng 1 pesos provisional increase sa minimum fare para sa public utility jeepneys na ginawang 13 pesos mula sa 12 pesos singil sa pamasahe sa traditional jeepneys at ginawang 15 pesos ang sa modern jeepneys mula sa 14 pesos. Noong nakalipas na buwan nang magpahayag ang LTFRB na pinag-aaralan na nila ang nakabinbing petisyon ng iba't ibang transport groups na makapagtaas sila ng singil sa minimum fare. Masusing sinusuri at isinasaalang-alang ng LTFRB ang trend sa presyo ng gasolina, inflation rates at ang pangkalahatang epekto sa ekonomiya sa riding public ayon sa ahensya. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Senator Amy itinangging may away sila ni Pangulong Marcos. Itinanggi ni Senator Amy Marcos na may away sila ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Sinabi ni Marcos na kapatid pa rin niya ang Pangulo at ang magulo ay yung mga nakapaligid sa kanila. Hinala ni Marcos ang mga nagmamadali para sa 2028 presidential election ang nagpapagulo sa kanila. Ang nasabing bakbakan aniya ang dahilan kaya minsan ay humihiwalay siya. Matatandaan na sumama si Marcos sa dalawang unang campaign rallies ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahit sinabi niyang magiging independent na siya. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Pero balik kita mga tugang sa yung programang Issue ora mismo nga na aldaw nini. Lunes na naman po magribahan kita sa satuyang regular na programa kan Bicol TV Sorsogon ang Issue ora mismo. And live na live kitang mahiling sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And thank you very much kay Ma'am Gloriosa Lolo all the way from Hong Kong sa pagsenya ng 10 stars para sa pagsuporta sa mga programa ng Bicol TV Sorsogon. Maraming salamat po kay Ma'am Gloriosa Lolo. And salamat din po sa pamunuan ng Angel Resort dyan sa Binavista, Gubat, Sorsogon, kay Ma'am Carmen De Llosa at kay Sir Daryl Silby at sa kanilang anak na si Angel na patuloy na nagbibigay ng suporta para sa ating mga programa sa Bicol TV Sorsogon. At kung gusto niyo mag-relax, mag-stay, sabi nga na mag-unwind, dyan lang po kayo sa Angel Resort located at Binavista, Gubat, Sorsogon. Napakagandang lugar. Tapat siya ng ng dagat. Kaya yung kukunin ninyong mga kung mag-stay kayo, yung rooms, hindi niyo na kailangan ng aircon, hindi niyo kailangan ng electric fan, buksan niyo lang ang inyong bintana at langhap niyo na ang sabi nga sariwang hangin na papasok sa inyong mga resort. Okay? So mga kaibigan, dyan lang po yun sa Angel Resort, Binavista, Gubat, Sorsogon. Okay? Or pwede ko yung mag-book. Hanapin nyo lang Angel Resort at pwede na kayong mag-book dyan. Alam niyo itong mag-asawang Ma'am Carmen at si Sir Daryl, base sa aming pagkwento, halos during the time of pandemic, ang pamilya niya, ang asawa niya, ang anak niya, halos nakapagbigay sila ng 500 sacks na bigas sa residente ng Angel Resort or sa residente ng Binavista, Gubat, Sorsogon.
dahilan sa sobrang hirap ng panahon na yon. Kahit nga barangay, hirap na hirap sila. Kaya all they can do, talagang kumbaga bumunot sila ng pera sa sarili nilang mga bulsa para ipamigay, ipambili ng bigas at ipamahagi sa mga residente ng Buenavista, Gubat, Sorsogon. Alam yan ng kapitan dyan kung paano nakatulong ng malaki ang mag-asawang ito sa residente ng Barangay Buenavista. Okay, congratulations madam and sir, sana dumami pa po ang lahi ninyo. Wag yung lahing mga alam na natin, ayoko nang ituloy, baka may masagasaan na naman. Ito, mainit-init pa po ang post ni Mr. Bobot na Laguna pa. Kandidato Governor Matnog Mayor Catleyaso with kandidato board member Ton Erlano left and Jun Glipo for 2nd District Board Member. Si Jun Glipo pala at si Ton Erlano kaalyado ni Catleyaso, Governor Aspirant for the province of Sorsogon. Si Ton Erlano dati na itong naging board member Ito yung yung nagwasak ng anomalya ng tupad dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Siya yung anong tawag doon? Yung nagbulgar ng katiwalian ng mga tupad. Anong katiwalian? Alam nyo na yung sinasabi na ililista kita Magkano ang tupad noon? Magkano ang nakukuha? 6,000 ba? Yung 15 days work nila. Kukunin ka, yung pangalan mo lang. Tapos, pagdating ng payout, pipila ka, bibigyan ka ng 100, ng 500 or 1,000. Tapos, yung kabuuan, ibabalik mo doon sa, sa recruiter. Di ba? Masasabi na matatawag na ning recruiter ito kasi sila ang nag-recruit ng mga pangalan na ililista doon bilang benepisyaryo ng tupad. Pagkatapos, ang mangyayari, di nakalista na. Pagdating ng payout, pupuntahan niya na yung mga pinalista niya. Parang papasok sa room, kukunin, paglabas, pupunta sa isang room, nandun yung naghihintay na recruiter at ibabalik ang pera. Ititira lang yung 1,000. Kasi nga sasabihin, pangalan mo lang naman ang nilagay doon, hindi ka naman nagtrabaho. Wala ka namang pagod, hindi ka naman pinagpawisan. Kaya, ang nangyari, tama na sa'yo yung ganong amount. Tinira ito ng ating mga elected officials. Kaya may mga elected officials noon na talagang nanggagalaiti sa galit kay Ton Erlano. Nanggagalaiti sila sa galit kay dating board member Ton Erlano dahil ito ang nagsiwalat. Ngayon po, last 2022, tumakbo itong mayor sa Gubat. Hindi po siya pinalad dahil mahirap naman dyan sa Gubat pag wala kang basbas. Huwag ka nang umasa. Sabi nga ni Digong, wag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Sa madaling salita, natalo si Ton Erlano, yung mga bukal, nagdiwang. Nagdiwang sila dahil wala na si Bukal Ton Erlano. Sinabi nila, buti nga sa'yo. Dahil wala na silang balakid. Ngayon po, nagbabalik si Ton Erlano bilang board member again sa 2nd District ng Sorsogon. It doesn't mean po na pag nagkandidato siyang board member ng 2nd District, 2nd District lang po ang pagsisilbihan niya. Once na elected ka na board member,
either 2nd or 1st district, paglilingkuran mo ang dalawang distrito na yan. So happy nga lang na hinati ito, 1st and 2nd district, para yung hindi magulo sa pagbotohan. 'Di ba? At sa pangampanya, may area sila. Sa madaling salita, ito yung kaalyado ni Governor Aspirant Catlea So, si Catlea Morata So, sa pagka-board member. Ito yung mga kandidato niya sa 2nd district. At ito naman po si Jun Glipo. Ito po ay kapatid ni 3-term board member Arzi Glipo sa 2nd district. Walang talo sa loob ng tatlong termino. 9 years as board member si Ma'am Arzi Glipo. Ngayon, ito po ay ipinasa niya sa kanyang kapatid na si Jun Glipo para mapagpatuloy ang pagsiservisyo sa inyo. Happy watching nga po pala kay Ma'am Carmen De Llosa. Salamat po sa 10 stars na pinadala ninyo dito po sa programa natin para po patuloy tayo makapag-ere sa mga programa na kung saan ito po ay para po sa ating mga gastusin sa pagpapatuloy ng ating operasyon. Alam niyo naman po na ang Bicol TV ay umaasa lang po sa mga sponsors natin. Dito lang po tayo umaasa sa mga sponsors dahil wala po itong halong politika. Kung meron naman tayong mga sponsors na politika, it doesn't mean na hawak na tayo sa liig ng mga politiko na ito. Maraming salamat sa mga nag-sponsor sa atin. Pero tayo po ay patuloy na naninindigan sa pamamahayag sa mga impormasyong binibigay namin sa inyo dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Okay? Maraming salamat po Ma'am Carmen De Llosa, kay Sir Darrell Silvi at sa anak ninyong si Angel. Sabi ko nga po belated happy anniversary po sa inyo ma'am, kay Ma'am Carmen at kay Sir Darrell. Okay, so ito pa meron pang mga board member na kasama si Ma'am Catlea, si Brian Escandor, si Aristeo Bobot Alindugan, dating Vice Mayor ng Huban at dating konsehal, kapatid ni Kama Alindugan. At walang iba kundi si Bobot Estrupigan Bawawaw Laguna. Sila pong 5 ang mga kandidato sa 2nd district na board member. Silang 5. At mga kaibigan, last kailan yun, may nakapost na picture si Governor Aspirant Catlea So kasama si Doc Eddie Dorotan. Si Doc Eddie Dorotan ang dating mayor ng Irusin at ngayon nagbabalik sa pagiging mayor ulit ng Irusin. Mangalas kita mga tugang Mangalas kita despite na kumbaga tapos na po tapos na lahat ng anak ni Doc Eddie, yung pamumuhay nila kumbaga wala na silang kaproblema. And mangalas kita nag-decide pa
na bumalik sa politika si Doc Eddie Dorotan. Maisip kita mga tugang, kumbaga na inagayahan na ni Doc Eddie, naging mayor na siya, 3 term pa, and talagang nahiling ta kung paano nagkapot si Doc Eddie bilang mayor kang Irusin. And this time, mangalas naman po kita, natatakay po niya pa magbalik. Saro lang po ang nahiling taligdi na saro lang po ang nahiling taligdi na rason na parehas po kang sinabi ni Sir Jonabel sa Kasalang Bayan. Hindi pwedeng hawakan ng dayuhan ang sarili mong lugar. Doc Eddie is Doc Eddie. Pag sinabing Irusin, Dorotan yun. Si Sir Jonabel Mambagano sabi niya, hindi pwedeng hawakan ng dayuhan ang sarili mong lugar. Dahil po aram kung sisay ang pigme-mention duman ni Sir Jonabel. Si Jonabel po dating admin kang Matnog. Siya po ang natoka na kumbaga mag-preach, magtao ng mensahe sa mga ikinasal na couple, 39 couples kang Kasalang Bayan dyan sa barangay Naburakan sa Matnog, Sorsogon. This time, makasabi kita mga tugang sa party po ni Doc Eddie. Aramta po na ang katunggali kay ni ang tugang ni Governor Boboy Amor na si Grace Amor. Sabi dahil na daang iyo. Grace Amor na lang. Si Doktora Grace Amor. Ini po maliwanag na nagpapahiling na day pwede kaputan. Day pwedeng kaputan kang taga-ibang lugar ang sadiri mo na lugar. Sorsoganon para sa Sorsogon. Bako po pwede na Sorsoganon, kaputan kang Kasiguranon. Pero nangyari na nga Sorsogon City baga. Si Mayor Esther Amor, sabi na taga Kasiguran. Natataan niyon sa Sorsogon City Mayor. So malinaw po ini na daita na po mapupugulan ang lado kan politika. Basta kung saan ka nakasikap na magana, duman ka. Maka kumbaga, dahil ko lubos maisip na arog kayo ni ang mangyari sa politika niya to Si Doc Eddie, bibiliban mo ini na tao. Ang pig-isip niya, ang sa iyang bungto. Bako lang ang sa iyang pansadiri. Takong pansadiri niya, ang isipon niya, maisip si Doc Eddie, ano pa man. Ano pa man, tapos na ako kan pagserbisyo sa Indo. Maray na ang buhay ko, pabalik-balik na lang ako sa abroad kung saan ko gusto. Dahil lang sa kaya ako, patrabelon kang mga aki ko. Because of pagkamuot. Because of pagkamuot ni Doc Eddie sa Irusin, nagbalik siya. Nganing tawanta, ning kasimbagan, ang kasabihan, na ang Irusin para sa Irusanon. Kanino? Kay puan tang tawan ning onra an Irusanon para
maibalik sa Irosin. Si Mayor Pedro Cielo baga, no? Si Mayor Pedro Cielo, 3-term nag-mayor. And last term niya, kalaban niya si Grace Amoryo. This time, nakahiling kaning kalaban na naging kaapi na dahilan sa politika. Ha? Okay, so mabalik kita mga tugang para sa tuyang programang Isyo Ora mismo, makalis ang nagkapirang pagirumdom. Okay? Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we all Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV. Balik kita sa tuyang programang Isyo Ora mismo mga tugang igo lang kitang caller kaya medyo nag-break kita. Alagad balik kita sa ngunyan. So ang topic tangan ni kanina, si Mayor Pedro Cielo, 3-term na mayor ini. Tapos ang last term niya, kalaban niya si Doc Grace Amor. Sa parte mo, Mayor Pedoy, paano mo ini nasisikmura na ang dating kalaban mo, nagtirahan ka mo ka mga isyu during 2022 election, tapos ngunyan, beso-beso ka mo. Paano mo ini ipapaliwanag sa tao? Aram mo, Mayor, saan advice ko sa mo, dapat nag-independent ka na lang, may ganahan ka pa kuta. Ang tao sa 2022, grabe ang itinaong suporta sa imo. Ha? Grabe ang itinaong suporta kuta sa imo. Laban sa kalaban mo. Ha? Na si Grace Amoryo that time. Ngunyan, naging kaapin mo. Ano na lang ang sasabihin mo? Kalaban na naging kaapin? Kaapin na naging kalaban dati? Aro kayan ang makaturitristin na sistema ngunyan sa Irosin. Kaya ang politiko dahil man natutuudan. Kada eleksyon baga, halos ang magaradanan. Kada eleksyon, halos ang magaradanan ang mga suportadores. Kanya-kanyang pigsusuportahan,
kanya-kanyang tatawan ning pangunapin. But this time, kaiyan ang mangyayari. Kalaban mo na kinaapin mo dahil lang sa politika, sa intereses mo sa politika. Kaiyan. Sa sobrang interes mo sa politika, di bali ang kalaban mo, maging kaapin mo na. Di bali ang kalaban mo, maging kaapin mo na, para lang padagos ka mo mag-rainar sa pamumulitika. Padagos ka mo mag-rainar sa indong personal na intereses. Si apo mo, kung may magkataramaan dyan, si apo mo. Kung kamo ng mga suportadores ko, paggaradanan dahilan sa pagsuporta sa ko, kontra sa kalaban ko, dati, nangunyan kaapin ko na. Paano nindo ito ng mga nagdurupa-dupa sa Indo? Igwa dyan, nagbabarantaan pa. This time, maapin man lang sana kamo. Paano na? Kaya this time mga tugang, sa mga leader, iyo po ini an leksyon sa tuya. Dahil kamo makaungod. Dahil kamo makaungod. Kipagdupa sa indong mga leader, sa indong mga amo sa politika. Dupa-dupa kamo sa pag-apin sa mga leader nindo, sa mga amo nindo. This time hilinga. Garo kamo piggirisa sa diri nindo na lana. Si apo kung magaradanan kamo, basta ang personal intereses namon sa politika, mantenido. Kaya nga niyan haputan, paano ka na, Mayor? Paano ka na, Mayor Pidoy? Na bigla luminaban si Bigla luminaban si Doc Eddie. Dahil man pwede mga tugang na kung ikaw magana, tapos pierde si Doktora Grace Amorio. Pierde si Doktora Grace Amorio, tapos ikaw gana. Bakit itapo kakaan sa Spratless? Yan po ang masasabi ta na never kita masyado magdupa sa mga politiko. Taaro kaya yan. Garo kita pigigiba mga papit, Nag-iiriwal kami sa baba. Samantalang kami sa taas, nagbibereso-beso. Sa taas, okay kami. Aro kaya yan ang magiging senaryo pag nagkataon. Kaya nga never kitang masyadong magdupa. Never kitang masyadong magdupa sa mga tao na daing ibang intereses kundi ansa indang pwesto. Siyempre pag nakapwesto ka, belo kang mangawat, belo kang magkurakot, belo kang mangontrata. Belo ka mo gabos, belo ang poder mo. Nano kay saro, maski mayaman, maski mapirakon, dahil nagbubuhi sa politika.
Because ang poder yaon. Kontraktor ka na, politiko ka pa, sikat ka pa, untouchable ka pa. Arog kaya ng sistema. Kaya nungka, kung maburuhi iyan sa politika, igwa dyan dating kapitan, naging politiko, tumaas ang posisyon, ngunyan kontraktor na, naungontrata pa, naungurakot pa. Ayun ang sistema na dapat niya itong isipon pag abot kang eleksyon. Bako itong itataon na 1.5, bako itong itataon na 3,000. Si ina niyang ang 3,000 tatawan ka. Jesus, garo. Hababaon ang pagkatawo mo. Nagiging hababaon ang dignidad mo. Because pag-abot sa last hour, yao na may 500 ka, may 1,000 ka. Sa laog yan kan tulong taon, mga tugang. Tulong taon mo iyan, titiuson. Madabaga ho, makada ka sanggun ng panlalawigan, sanggun ng panlungsod, sanggun ng bayan. Pag may sesyon, nagtatangad ka na. Pagkatapos ng sesyon, lintian. Ito pala kung saan uminagi na kung saan nag-exit. Kung saan siya nag-exit. So, anong nangyari? Dahil kamugtakan. Yan po ang marauto na sistema. This time, mga tugang, iyon na ini ang panahon na sarong eleksyon lang. Niyan lang na eleksyon. Niyan lang. Tiuson ta, anday mag-ako ning 1,000. Para man sa karahayan. Kan para sa futuro, kan sa tuyang mga kakian. Hiling mo baga pagkatapos ang aldaw kang eleksyon, pagkatapos kaan sa magboto, daralaga na iyan sa mga mall. Pag uli, tingara ng tulong taon, pinagpalit sa sarong aldaw, na diit na kaunon. Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, kaya mga Sorsoganon, mag-isip-isip kamo dahil 3 years kamo masapo. Tama, tulong taon na naman kita. Kaya ang hagad ko, sakripisyo lang, diit na sakripisyo. Diit lang na sakripisyo. Siya po mo kundi kita makatana ng Chicken Joy sarong aldaw. Kaysa tulong taon kita madildilin asin. Biyo-biyo unta na tulong taon. Mabag-o lamang ang sistema kang pamumulitika ngunyan na 2025. Kita mismo ang makabag-o san dapat niya itong bag-ohon. Kita mismo ang makadesisyon kung dapat iilihir ta pa ini ng mga makawat na politiko. Ini ng mga poderoso na politiko. Tawan taning tsansa. Ini na naghangay man na makapiresto, makapagserbi. After kayan, kung pararehas, di ibalik ta ang dati. Ibalik ta. Ang importante, makapagtao kita ninsaro lang na eleksyon na sana mabago kan sa tuyang puturo. Sa mga kaakian, sana bago magpiyong ang mga gurang nyato.
may tao sa tuya anmaray na sistema kang politika. Shout out po kay Pupit dyan sa Makati City. Happy watching man kay Mayor Aspirant Red Lasay, kay Kagawad Ale Rose Alejo, the next Barangay Captain of Bibingkaan, Sorsogon. Si Alexander Gonzales, happy watching man. Si Val Galease, good morning dudes. Watching from Bukal-Bukalan. Yan. Papa Maki watching. Si Bobot Estropigan Laguna, aspirant for board member 2nd District. Happy watching sa imo. Salamat kay Ma'am Carmen De Llosa sa pinadalang stars. Good morning po. At si Ringman kay Ma'am Carmen De Llosa. Maraming salamat ma'am po sa 10 stars. Si Ma'am Bebot Hilia Hanoras, God bless you. More Angel Resort. Salamat sa mga tulong mo sa mga taga Benavista, Gubat, Sorsogon. Okay, dyan po nagtatapos ang sa tayong programang Isyo Ora mismo. Habalik kita sa aga. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Sabi po ni Ma'am Bebot Hilia Hanoras, piliun ta ang bubotohan ta kay bihirahon ang sincero niya na politiko. Purbaran man ang iba. Si Red Lasay, may formal letter na kami ni Sir Manny Julata sa Comelec ng simbahan para sa public debate. Sabi ni Red Lasay, may formal letter na kami ni Sir Manny Julata sa Comelec ng simbahan para sa public debate sa mga kandidato na city mayor na city vice mayor. Kung humabo talaga sinda, either waran kakayahan sinda o hadlok. May intatago sa publiko. May karapatan tao na maaraman mga plano sa mga kandidato. Tama. Sir Sao, good morning. Si Sir Navera. Tama ka po, politiko na, kontraktor pa. Kunwari, magibo ki project na para sa tao, tapos siya ang kontraktor. An politika baga, tabi, luma ng tataramon, na yan na anbuot sa biyon, pagkukunwari, bako sincero. Yan po, ang mga mensahe sa tuya. So, public debate na pig-aayat ni Red Lasay as ni Manny Julata, suntok saban kung hampangon ka mo kayan, okay? Kaipuhan na mabagong mindset san botante na kwarta an isip pirmi. Hali kay Jose Gresola. Okay, mga tugang, mamaaro na po kita sa ating programang Isyo Ora mismo sa Girari ang sanong likod, si Rosario Mistoso, mabalik sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Marinal daw po. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.